Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako po naman ang inyong tatanungin, sa awa po ng Panginoon ay nasa maayos naman pong kalagayan. Dalangin po ng inyong lingkod na nawa kayo man ay nasa maayos din pong kalagayan. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay may pamagat na If God elects people to salvation, why evangelize? Mga kapatid, ito po ay isang malaking kontrobersya sa pananampalataya. Ano po? It is very often the questions Christians immediately ask when the doctrine of predestination and the doctrine of election explained to them. If God is just going to choose people, why would you waste your time sharing the gospel? Oo nga naman, ho? Kung alam na naman ng Diyos at pumili na ang Diyos, na predestina yung mga Christian na makakakilala to Him in the future at sila'y magiging mga Christian, bakit pa tayo mangangaral? At ito po mga kapatid ay merong mga grupo na talagang mga proponent din po nito. Yung pong mga talagang hardline Calvinist na extreme na nagsasabing, hindi na dapat mangangaral kasi eventually maliligtas din naman yan. Elect yan predestined yan At yung mga yan ay makakakilala din sa Panginoon. Pati po yung panalangin, hindi na dapat daw mananalangin kasi po, alam na naman ng Diyos ang lahat ng bagay. At hindi pa binubuksan ng ating mga labi ang ating mga gustong sabihin sa Diyos, alam na ng Diyos. Ba't pa tayo magdadasal? Ito po yung mga extreme. Ano po? At ito po mga kapatid ay kailangan din nating pakaingatan. Bagamat naniniwala sila dun sa doctrine ng predestination, masyado pong dogmatic ang kanilang pananaw sa bagay na ito to the point na lumilihis na rin sila sa katotohanan ng mga turo ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito ay atin pong titingnan bakit kailangan pa rin nating mangaral. Sa kabila ng alam ng Diyos at pumili na ang Diyos ng kanyang mga ililigtas. So it's understandable po, especially sa American evangelical landscape or evangelical American culture. The idea that God isn't in heaven, worrying that some people might not choose Him is startling. It sounds like you're uprooting everything the average church teaches, including evangelism. Kaya natitigatig yung iba Pag nagsimula ka magturo ng election, doctrine ng election, ng doctrine ng predestination, at hindi mo na ipaliwanag yung importance ng evangelism at papaano ang paraan ng evangelism, nauuga ang mga simbahan. Natitigatig yung mga simbahan. Kaya po ang Simbahang Unida na natigatig sa teaching na ito. Bakit po? Kasi po napauso sa Simbahang Unida yung evangelism through the effort of the pastor, through the effort of the evangelist, na yung evangelist ang siyang nagkukumbinsi. Tinuturuan yung mga miyembro na mangumbinsi. Ano po? Yun po yung maling form ng evangelism. Kaya po mga kapatid, yun pong doctrine of predestination at doctrine ng election ay sampal doon sa mga pamamaraan na ginagawa ngayon ng mga pangangaral. Kasi po ang mga evangelist ngayon para mga salesman. No, they are promoting. They are selling Christ. At nasa kanila yung effort to convince the people. At take note of this, if you are going to sell something, merong mga bagay ka na i-compromise para lang mabili yung produkto mo. At ito po mahalagang maintindihan natin. Alam niyo po mga kapatid, if God chooses whom He will save, then why evangelize? Ito po mga talatang dapat nating pagtuunan ng pansin.
Una, sabi po na Romans 10:14-15. How are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Si Apostol Pablo na nagturo po ng predestination ng election sa Romans chapter 8 at sa Romans chapter 9, nagtuturo rin po pagdating ng Romans chapter 10 na kailangang ipangaral ang Ebanghelyo. Kasi ang sabi po ni Apostol Pablo, paano iyang mga elect ay mananampalataya? Paano yung mga predestined ay mananampalataya? Hindi po ba? Paano? How are they to believe in Him kung hindi nila narinig? And how are they to hear without someone preaching? So dito po sa talatang ito, ipinakikita na yung importance ng preaching at importance ng merong nagpipreach. At importante rin po na yung trabaho ng simbahan ay magsugo ng magpipreach. So the simplest response is that, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Romans chapter 10 verse 17. Yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pananampalataya ay ipinagkakaloob ng Diyos ng banal na Espiritu Santo sa mga nakapakinig ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Well, kaya naman sila binigyan, Pastor, kasi sila elect. Yes, but there is a process. May paraan ang Diyos ng pagpapahayag ng kaligtasan. May paraan ng Diyos ng kanyang pagliligtas. And salvation is through the preaching of the word. So the simplest response is that we do have to preach the gospel, and we have to do so because the Lord has commanded us to preach the gospel. If God chooses whom He will save, why evangelize? Because Christ, the Lord, commanded us to preach the gospel. Matthew 28:18-20, Jesus commanded His people to go into all the world, preach the gospel, making disciples of every nation. Jesus commanded His people to go into all the world. No one can hold to the Augustinian, to the Calvinistic doctrine, to the Reformed theology, to the doctrine of election without also believing in the sovereignty of God. God is sovereign. He is the King of creation. He has full authority to command obedience. At kung meron pong dapat sundin ay ang utos ng Diyos. Kung iniutos ng Diyos, ibig sabihin dapat itong gawin. What He orders us to do, we must do regardless of whether we fully understand it. If He said preach, then we need to preach. If He said, share the gospel, share the gospel. We evangelize because our Creator commands us to evangelize. But that is not the only reason we engage in evangelism, in world mission, and church planting. The doctrine of predestination means that the Lord does not ordain the end, meaning the end of salvation, without also ordaining the means to that end. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi palibasa ginawa na ng Diyos ang pagliligtas, ay hindi naman ipinakita ng Diyos kung paano ang pagliligtas ay magaganap. Itinuro rin ito ng Panginoon. Itinuro ng Diyos kung paano ito gagawin. Ano po? God's plan is comprehensive. He works out all things according to the counsel of His will. Ulitin ko po. Lahat ng bagay ginawa ng Diyos. God is a God of order. Amen? No, 1 Corinthians chapter 14.
Lahat ng bagay may kaayusan. Kung ang Diyos ay nagligtas, kung papaano siya magliligtas, ibinigay niya rin, ipinaliwanag niya rin. Kaya nga po, doon po sa hardin pa lang ng Eden, yung Genesis 3:15, yung Protevangelium, iyon na po yung paraan ng Diyos ng pagliligtas. Ang tanong, paano malalaman ng mga elect yung paraan na yun ng pagliligtas? Paano malalaman ng mga pinili, ng mga predestined, yung paraan na yun ng pagliligtas? Kaya nga po, mga kapatid, ang anak, yung dudurog sa ulo ng ahas, kailangang magkatawang tao. Yung tao na ito, na Panginoong Jesucristo, siya lamang po ang nakatupad sa batas, sa kasulatan. Wala po siyang naging paglabag, hindi po siya nagkasala. At dahil doon, siya po yung karapat-dapat na maging handog para sa kasalanan na dumurog sa ulo ng ahas na nagturo sa atin, na nagsabi sa atin ng paraan ng kaligtasan ng Diyos. He explained everything. He explained it to the disciples. This is how you will save. And then, upon knowing this, preach this to all the nations. That is God's way. That is God's means of sharing, calling those whom God has elected. Nakuha niyo po, mga kapatid? God's plan is comprehensive. He works out all things according to the counsel of His will. And the counsel of His will has determined, take note, that He will use His people to reach the lost and call them into His kingdom. Bingo. That is why we preach the gospel. Kasi parte yan ng comprehensive plan of the will of God on how He will save and call the elect. He has decided that in the ordinary course of event, people will be saved through the explanation of the gospel on the part of Christians. Sino ba ang panganay natin? Sino ba ang unang ipinanganak? Ang ating Panginoong Jesucristo. At siya ang nagturo, this is how you will be saved. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And nobody will be born again, nobody will see the kingdom of God unless somebody preach to him. Amen? That is the means. Kaya mahalaga yun . The necessity of preaching is found in many places in Scripture, including yung Romans 10:14 o 10:14 to 15 na ating binasa. God sends His gospel to the world through the church and its preachers, teachers, evangelists. This is a great privilege para sa bawat isa sa atin na magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Take note, this is the truth. God is allowing us to participate with Him, our loving Father, in His work of saving men. It's an honor and a privilege, not just a duty. Amen? That is why we preach. Now, puntahan natin yung sinasabi ni Pastor Well kanina. Ano ba yung means of salvation? Paano ba maliligtas? Ayan. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation." Ano daw yung gospel, mga kapatid? Ano daw po yung dapat ipangaral? Di po ba yung gospel? Ano daw yung gospel? Ang sabi ni Paul, hindi ako nahihiya, "For I am not ashamed of the gospel, for sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa bawat isang mananampalataya, Hudyo man o Griego." Wow. So the gospel is the power of God to save. Ang linaw po niya, sabi ni Paul. It is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew and to the Greek. So the gospel isn't just information. Hello?
So it is not just sharing information. We're not simply telling someone what Jesus did and hoping they accept it. Although we are doing that. So the gospel, in order for us to truly understand the work of evangelism, it is very, very special. It is very, very important. Kaya nga po, hindi po ito pinagwawalang bahala. Dapat po ang pangunahing gawain talaga ng simbahan is evangelism. Why? The words themselves, the gospel per se, the words themselves have power. Through the working of the Holy Spirit, the message of Jesus is the power of God that saves men. It is in fact the only way that God had ordained men to be saved. Opo, nabanggit ko dati wala naman talaga, hindi naman tayo kailangan ng Diyos In essence, hindi tayo kailangan ng Diyos. Kaya ng Diyos na magpakilala sa tao. Kaya ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang majesty. At nangyari naman yon. Ang mga bundok nagpapahayag how majestic is the Lord. Yung kalawakan nagpapakita ng kung gaano kadakila makapangyarihan ng Diyos. Pero para ipakita mga kapatid ang kanyang pagliligtas, hindi makapagsasalita ang nature, hindi makapagsasalita ang ibang creation. The only means for people, for those whom God has chosen to know that they were chosen is through His sons and His children. Through evangelism. Bakit po sumakit ang dibdib ko? Ano ba ito? Naipit yata ugat. Nervous tuloy ako bigla. Excited lang po ako. Kasi po itong subject na ito, pinag-uusapan ito May mga mangaral na hindi na po masyadong pinag-uukulan ng pansin ng pag-evangelize. Kasi po para sa kanila ay ililigtas naman ng Diyos yan. Bahala na ang Diyos yan. No! There is only way and the means for people to get to know Him. And that is through the preaching of the word. Amen po ba? Sabi nga, it is in fact the only way that God had ordained men to be saved. So, first of all, don't misunderstand this. Huwag niyo pong ma-misunderstood ito. The biblical teaching of election does not deny the absolute necessity for all men to hear the gospel. Take note, no? Does not deny the absolute necessity for all men to hear the gospel. No man will be saved unless he calls upon the name of the Lord and trust in the Lord, in the work of the Lord Jesus. Sabi po ng Acts 4:12. Ano po ang sabi ng Acts 4:12? Ito yung means ng salvation And there is salvation in no one else. Walang iba pong kaligtasan. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No. God has not only chosen a people to be saved, but also, chosen the means by which they will be saved. Namely, through the hearing and receiving of the gospel. So, hindi lang po mga kapatid, pinili ng Diyos ang mga maliligtas, binigay din ng Diyos ang paraan paano mga pinili ay maliligtas. And that is through the preaching of the word. So when the elect hear the gospel, the Holy Spirit regenerates their heart and they believe. Amen? Acts 13:48. Ano po sabi diyan? And when the Gentile heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. Ayan. Linaw-linaw niya. Sabi po, when the Gentile heard this, they began rejoicing. Ano po ang glorify? And glorifying the word of the Lord. And as many were appointed
elected to eternal life believe. The means of being saved is through the preaching of the word. Now, the question is, how do we know who the elect? Sige nga, sagutin niyo nga ako yung tanong na yun. Paano natin malalaman kung sino elect? Kung hindi naman natin alam kung sino elect, why do we waste our time with the non-elect? Again, the question is, hindi nga natin alam kung sino elect. Hindi nga natin alam kung sino din yung hindi elect. Pero actually, kung average Christian ka, alam mo naman ang sagot dito. Sa parable po ni Jesus, puntahan natin yung parable of the sower. Ito po yung pinakamagandang pag-aralan natin sa bagay na ito hindi po ba? Kasi dito po ipinaliwanag naman ng Panginoon. Ano ba yung parable of the sower? Sabi po dyan, ito po yung Luke 8:4-15, mahaba-haba. Basahin natin, Luke chapter 8, verse 4. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. A farmer went out to sow his seed, and as he was scattering the seed, some fell among the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "Whoever has ears to hear, let them hear." His disciples asked him what this parable meant. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. But to others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand." This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and be saved. 13, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. The seed that fell among thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Ayan. So, dito po mga kapatid, Jesus tells a man that spreads seed all over the ground, on different soils. And only the seed that falls on the good soil grows fruition. Jesus also explains the parable to his elected, chosen disciples. Para doon sa mga hindi pinili, ano po ang sabi? Ano po? Ano sabi ng Panginoon? So, verse 9, his disciples asked him what these parables meant. Verse 10, ang sabi ng Panginoon, the knowledge, ang karunungan sa lihim ng kaharian ng Diyos ay ibinigay sa inyo. Pero para sa iba, sinalita ito sa parable, anong purpose? Bakit kailangan iparable ng Panginoon ang message na ito? So that, though seeing they may not see, though hearing they may not understand. Masama bang malaman ng ibang mga tao ang bagay na ito? Pero basically, specifically, para sa mga hindi elect, parable nila ito maririnig. At yung parable na ito, hindi nila ito maiintindihan. Pero para sa mga mananampalataya, para sa mga disciples, para sa mga elect, ipinapaliwanag itong mahusay. Now,
Sabi po dyan, the seed is the word of God. The gospel. Being shared. The gospel is being or was being shared with all kinds of people. Some of the people don't receive it at all because of the devil. Some get excited about it, then fizzle out as they move on. Others seems like they were growing, but they are choked out by the cares of the world. And finally, those whom Jesus called, yung tinawag ni Jesus na good soil, they receive, they believe, and they produce fruit. Now, we see that the sower was not specifically searching out good soil. We see that he is not being stingy with the seed. Hindi po siya namili ng mabuting lupa lang at tinaniman. Hindi rin po siya naging madamot sa pagpapahayag. In season and out of season, kahit kailan, kahit saan, kahit anong ginagawa, wala siyang tigil. Bahala kung saan siya bumagsak. Dahil ang trabaho lang naman ng magtatanim ng maghahasik ay maghasik. So he was not wasting seed or trusting that it would grow wherever it should. Pinakikita po rito mga kapatid, this is what the kingdom of God is like. We are to share the gospel with everyone, and we just assume that they are all elect. Or else we will be judging. We will be judgmental. Minsan nga magugulat ka eh. Yung pinakawalang yung kapitbahay mo. Kalaunan, yung pala yung magiging mananampalataya eh. Magugulat ka pagdating sa langit, yung nakaaway mo. Alam niyo po ba mga kapatid, ito po si Apostol Pablo, katakot-takot ang pinatay niyan prior to his becoming a Paul. Gaano karami yung pinersecute niyan? Si Esteban, ito po mga kapatid. Ano mararamdaman ni Esteban pag akyat ni Pablo sa langit? O anong naramdaman niya? Nung nakita, Paul, Saul, ikaw nagpapatay sa akin eh. Sa palagay niyo, may sumbatan pa sa langit? No. Yeah, maaari magulat ka. Pero doon, dahil sa pagkaunawa at pagkaintindi mo, na hindi naman natin alam kung sino ang mga pinili ng Diyos, sino tayo para magkaroon pa ng damdamin, ng animosity sa mga pipiliin ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga tuloy, minsan, yung mga mananampalataya, namimili lang ng gustong bahaginan ng salita ng Diyos eh. Namimili tayo. Akala natin pag mabait, mabuting lupa, nagkakamali ho kayo ron. Hindi nga naparito Panginoong Jesucristo para sa mga walang sakit eh. Naparito siya para sa mga may karamdaman eh. That is the explanation eh. Now, we are to share the gospel with everyone, assuming na sila'y pinili ng Diyos. Amen? We know that many will reject the gospel. We know that the road towards hell is wide, and narrow is the way towards heaven. But we need to preach the gospel. We know that many will reject the gospel, but those whom God has prepared, those whom God chosen as a good soil, they will receive it. So we preach confidently, knowing that God will move on His people and God will save them. Take note, our job is simply be obedient and know that it isn't our convincing that saves people. On that note, magaang ang pangangaral. Kasi hindi mo kailangan mangumbinsi. Hello? Hindi mo kailangan ng katakot-takot na trick para mangaral. Hindi kailangan magpaiyak, hindi kailangan ng tugtog, hindi kailangan ng nakakalungkot na kanta, hindi kailangan ng kung ano-anong propaganda.
Hindi kailangan ng napakaraming choir katulad ni Benny Hinn. Hindi kailangan ng miracles and wonders. Just preach the gospel. Sabi ng 1 Corinthians 3:7, ang linaw naman yan. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Sabi ni Pablo yan. Hindi yung nagtanim, hindi yung nagdilig. Tanging ang Diyos na siyang nagbibigay ng paglago. Amen? So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nakakalungkot na po. If you believe that the offer is simply made to all men, but God isn't working to irresistibly save His chosen people, then the catalyst to salvation lies in your own words. Kung naniniwala ka na ang preaching of the gospel ay ang simpleng pag-aalok sa mga tao na sila ay maligtas nang hindi kasama ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagliligtas, ay nako, kailangan mo maging mahusay na salesman. Kailangan mo maging mahusay na mangangaral. Kaya nga po ang evangelism naging compartmentalized at naging para doon sa mga mahuhusay lang magsalita. No. Evangelism is a Christian basic role. Kailangan maging convincing ka, mga kapatid, kung naniniwala ka na ikaw ang mangungumbinsi. You must be smooth. You must be better salesman. Kailangan mas magaling ka sa mga, kay Buddha, sa mga Jehovah's Witness. Kailangan mas magaling ka sa mga yon. Kailangan yung audience mo, marinig yung philosophy mo at yung pinag-aralan mo para makakumbinsi ka. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ng salesman. Hindi kailangan ng Diyos ng marketing strategist. Ang kailangan lang ng Diyos ay yung magpapahayag ng kanyang ebanghelyo. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Tandaan po ninyo. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. 1 Corinthians 1:18. Kaya kahit anong tumbling mo, kahit anong galing mo, kahit anong husay mo ng pangungumbinsi, kung hindi kikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ikapagbabago ng buhay, wala kang magagawa. Walang silbi ang gagawin mo. But, take note of this, kung ang binhi babagsak sa mabuting lupa, simpleng pangangaral lang ng krus ng Kalbaryo at pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa kapatawaran ng kasalanan, tatanggapin ng taong inihanda ng Diyos. Katulad din po yan ni Felipe at ng Eunuko. Gaano ba naman kahusay si Felipe ron? Walang husay kay Felipe. Ang mahusay doon ay ang banal na Espiritu Santo na naghanda sa puso ng Eunuko para manampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil siya ay pinili. Amen? Po? So, the necessity of preaching the gospel laid upon you and me. Po? Sabi po ni Apostol Pablo, for if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Ang linaw po niya, sabi ni Pablo, the necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. And so it is with you and me. We do not have a quota, mga kapatid. Minsan ganito. Kailangan natin, yung mga strategy ngayon, yung mga cutting edge, kailangan ka magpakahusay, kailangan mag-evangelize, magkaroon ng quota. Nakakailan ka? Ilan na nasi-share mo araw-araw? Parang hanap buhay, po. Mga kapatid, we do not have a quota to meet.
We are not doing God a favor. Take note, by preaching the gospel, you are not doing God a favor. And God does not need us to save His people. Eh, bakit tayo kailangan mangaral? Because He compels us. He compels us through the power of the Holy Spirit to preach His gospel and do the work. Byproduct po ng kaligtasan yon, mga kapatid eh. Hindi nga po kailangang ipagpilitan sa ating gawin yon. Kasi po, yung taong naka-experience nun, hindi pwedeng hindi niya sasabihin yon. Amen? Mga kapatid, the saints are not only blessed with forgiveness, adoption, and eternal life, but we also are invited to participate in the work of the Lord Jesus Christ to establish His kingdom and save more men and women from their sins. The means for them to hear the gospel is through you, through the preaching of the word. And He will requires of you. What He requires is your mouth. If you are His, you will naturally present it as part of your living sacrifice. Amen? Sabi po ni Pablo, 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season. Dahil po dyan, mga kapatid, kung ikay mananampalataya, I encourage you to practice your gospel preaching. Be fully prepared to explain God's holiness, man's sinfulness, Christ's perfect life, substitutionary death, and resurrection from the grave. Yan ang gospel. Yung kabanalan ng Diyos, yung kasalanan ng tao, yung perfect substitutionary death ng Panginoon sa krus bilang kapatawaran sa kasalanan, at ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa mga patay. Let the hearer know that through faith in Christ they can be forgiven and receive eternal life. Don't water it down and trust that all who are appointed to eternal life will believe. Not because of your words, not because of your convincing power, not because of your charisma, not because of your words or even their obedience, but because of God's grace alone. Amen? And if there is indeed anyone who feels that they don't need to work for God's harvest, that is a clear sign that you are not one of God's workers and you need the very message you refuse to preach. Repent and believe. Amen? So I hope naging malinaw po ang bagay na ito at nasagot natin yung katanungan na sa kabila ng tayo pinili at meron ng mga predestined, kailangan pa rin nating mag-evangelize. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw pong ito, minsan pa, lumalapit po kami at humihingi ng iyong kahabagan. Nagpapasalamat sa mga pagkakataong katulad nito na kami meron pa rin kalayaang mangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, ang aking mga kapatid na amin pong nakasama sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga may karamdaman, mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo kay Ate Elsa de la Marter sa kanyang karamdaman ngayon. Ganon din po ang upcoming operation ni Ate Telly Hernandez. Ang patuloy pong pagkilos at pagpapala sa buhay ni Kuya Danny Paredes, ni Kuya Nick Libertino, ang aking pong hipag na si Ting na dadaan po sa mastectomy. Dalayan ko po ang iyong pag-iingat. Ganon din po ang manugang ni Nanay Elong Santari na si Daisy. Ang patuloy pong pagsama at pagpapagaling sa recovery ni Ate Malu Pasco. Ganon din po ang patuloy na pagpapala mo kay Christine na kamag-anak po ni Ate Nita Leyva.
ang patuloy pong pagsama mo sa kanyang chemotherapy. Si Ate Esther Bautista, si Debbie Bernabe, ang patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, sa Ate Tessie, Tita Tessie at Chu, ganun din po kay Tito Eme Paredes, ganun din po si Ate LV Paredes na ngayon po ay naka-confine sa hospital. Patuloy mo po silang pagpalain. Ganun din po si Kuya Nestor na asawa ni Ate Mirna Sinfuente. Patuloy mo po silang pagpalain. I am also praying for Ate Divine Purification. Ganun din po si Gia. Patuloy po na nilalapit namin sa iyo ang patuloy na pagpapala at pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Sa oras na ito, I am also praying for my wife. Patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy mo po siyang ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Kung may mga panalangin pa ang aking mga kapatid na inuusal ngayon sa iyo, amin pong samo, Panginoon, na ikaw po ang siyang tumugon at magpala sa mga bagay na ito. At kung hindi naman labag sa iyong kalooban, mangyari po nawa, Panginoon, na ibigay mo sa kanila ang katugunan sa mga panalangin ito. Ito po ang aming samo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So magandang araw po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Friday na po ngayon. Kita-kita na lang po tayo uli sa Sunday sa atin pong pananambahan sa Tinig ng Pag-asa Unida International online worship. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Alas 7 po iyon ng umaga dito sa Winnipeg. Alas 8 naman po ng gabi sa Pilipinas. So, magkita-kita po tayo sa Sunday. Ilagay nyo na po sa inyong mga talaan na every Sunday may pananambahan po tayo. So, magandang araw po, Ate Nenita Magtasa. Good morning po sa inyo. Good morning kay Ai at kay Eric Advincula. Ganon din po kay Ate Cora Dolor. Kay Kelly Manigaw, magandang araw sa iyo kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Agi Victa, magandang araw po. Kay Nanay Gina Medalla, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Kay Kuya Larry Montillano, Kuya Larry, good morning sa iyo. Kay kapatid na Christy Reyes, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Kuya Roberto Vasquez, magandang araw po. Kapatid na Jessie Abogar, ngayon ko lang po nakita yung pangalan ni kapatid na Jessie. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Paz de la Cruz. Ganon din po kay Kumaring Ami Santos. Kay Kuya Reynaldo Alcantara. Magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon mga kapatid. Kay Ate Vanji Magnaye. Magandang araw po. Kay kapatid na Milka Velarde at sa buong sambahayan ni Kuya Roland at ni Rose, pagpalain kayo mga kapatid ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Nene Enriquez, kay Kuya Boyet Kerubin, kay Ate Telly Hernandez. Ate Telly, magpagaling po kayo. Kay Ate Miriam Galvan, kay Agnes Kausaren at ang mga kapatiran natin sa Yorkton. Ganon din po kay Kuya Alvin at kay Ate Virgie Darapisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Del at kay Kuya Eddie Sauler, Ate Yoli Kerubin, Tita Mayra Paredes Libertino at ang mga kapatiran po ng Aristocrat Restaurant. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Mamay, kay Ate Ruby, kay Brother Dong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ma'am Jo Kalanog, Josephine, Ma'am Pin, magandang araw sa inyo. Kuya Eric Maynes, kay Nanay Elong Santarin, kay kapatid na Sally Macabales, magandang araw Sally. Kay Ate Paz Mendoza, Ate Paz, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kay Eric Pacifico at saka kay Chi, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ganun din po kay Nanay Belen Olaes at kay Tatay Jerry, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Ided Orense, magandang araw. Kay kapatid na Donalyn Abanilla, magandang araw po. Kay Kuya Ernel Advincula. Kay Pastor Conrad Malabag, magandang araw po. Kay Kuya Nicandro Sarinas. Kay Darrell at kay Marjorie Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy pong prayer para kay Maricar Lim. Dalangin po natin siya.
na nawa ay gumaling siya sa kanyang karamdaman. Pastor Johnny Legaspi, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Ate Pro Sombrero, magandang araw po sa inyo. Ang kaaliwan nawa ng Panginoon ang sumainyo. Nararamdaman po namin ang inyong kalungkutan. Kasama niyo po kami sa patuloy po ng pananalangin para sa kapayapaan ng inyong mga anak at ng buong sambahayan. So maraming pong salamat mga kapatid. Hindi ko na po masyadong kahahabaan ang videong ito at sana po ay magkita-kita ulit tayo sa Monday, sa Sunday, bago sa Monday ulit. Po? Biyernes na po, happy weekend everyone. At again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.